asawa mo kayo nung pinakita yung pink socks niya ng Kasi presidente. matagal na kami nag-uusap pero hindi niya minention. Hindi niya minention. Na? Pero hindi niya minention na naka-pink sock siya. So natawa ako nung sinabi niya na naka-pink sock siya at pinakita niya pa. Ano naman yun? Ina-appreciate ko naman na kahit magkatunggali kami ng twice, walang trace nung rancor at all. Talagang ano lang, trabaho lang talaga yung pinunta. Ano yung pumasok sa isip niya, ma'am? Makita yung pink na suot-suot niya. Parang ano naman? Yung pinaka-meaning doon sa Opo, meaning po. Pero syempre sa akin kasi una natawa ako kasi hindi ko siya expected. Oo nga. Pero pangalawa, parang relieved naman ako na parang kung ano man yung syempre pag magkatunggalitan kayo sa election, maraming hindi magandang nangyayari. Pero ngayon na pareho, parang siya presidente na, ako mayor na, parang yung engagement namin, trabaho na talaga. I think maganda naman na development yun, that despite the fact na political enmities kami dati, ngayon parang wala nang trace nun. Ma'am, this is Truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within him, greater than all. Anchor his purpose in mercy and truth. A leader anointed, devoted to you. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect rise above, O Lord of all. In his leading, let him fall. Not to pride, but iaakyat namin. Maglalagay kami ng mga banyo sa second floor. Yung yung common kitchen, ilalagay namin sa second floor. Maglalagay ng storage ng goods, mga relief goods sa second floor din para hindi siya inaabot. So, ang isang pinakamalaking windfall sa amin, nitong Oplan Contrabaha, kasi yung inaasam naming equipment, nagpadala sila dito ng 5. So, ang laking bagay nun kasi hindi na mano-mano yung paglinis. Tapos, ang dami kasi namin, lalo na yung siltation, hindi siya kayang imano-mano. So, ngayon na may equipment na, kaya na. Yung Bicol River Basin kasi, parang, kasi yun gray infrastructure karamihan, matagal. Hindi yung floods every year So, okay itong complementation ng Oplan Contrabaha. Kasi yung focus nito, mas green infrastructure, pagbuhay ng mga riverbeds na nag-dry up na, pagpalalim ng mga creeks, pag-widen ng mga waterways, paglinis. So, tingin namin, ang laking bagay nito while waiting for that. So, mas long-term yung Bicol River Basin Development Program. Ito, mas short-term, mas ngayon na. And ako, malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain lang ito, maraming hindi na kailangan na gray infrastructure. keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed.
development. Kasi yun din yung direction na preferred ng city. Nag-promise siya na yung grupo din na Mahar Lagmay, yung UP Resilience Office will be on board to help us in the analysis kung ano yung mga dapat gawin. So ako very hopeful ako na siguro hindi naman immediate yung parang permanent solution. Pero I am sure pag gawin nito ng tuloy-tuloy, ramdam na ng tao yung improvement. Pinag-uusapan nila ni Sec Vince na yung Bicol River Basin Project na yun yung mas malaki na maraming gagawin. Ang direction nun is divert water away from Naga. So bale, maraming dumadaan ngayon sa Naga na pag ginawa yung Bicol River Basin Project, parang iba na yung dadaanan. Ang laking bagay nun for us. Kasi ang problema natin ngayon, ang daming dumadaan pa dito from other places. Dahil sobrang baba natin, talagang dito sa atin nai-impact. So hopefully, ang sabi niya naman, babalik ulit sila to assess. So kaya natin inaya na pumunta dito kasi kasama si Secretary Ping ng DSUD. Pag ready na yung temporary housing, ililipat natin yung lahat na nasa no-build zones. Para din sa kanila yun Kasi sila talaga yung na-endanger ng malaki. So hopefully, ang sabi naman ni Secretary Ping, in the next month or so, mag-uumpisa na yung temporary housing. So hopefully, yung lahat, lalo dito sa barangay na to, yung lahat na nasa no-build zones, malipat na natin. Yung bagyong Christine, umabot dito yung 1 meter ang baha dito. Kaya nag-strive kami na i-elevate to na at least 1 meter para pag nagbabagyo ng malakas, hindi na kami abutin. Mahirap. Kung magtaas na magtaas, paano na kami? No, ayan ang palagi namin nararanasan dito pag nagbabagyo. Konting ulan, baha na. Nagalak kami, puntahan niya. Baka matulungan na masyado. Laking pasasalamat namin. Okay po kami kung ililipat. Mas maganda po sana. Pero bigyan po kami ng hanap buhay. Sobrang pasasalamat namin kay BBM na nadalaw kami, nakita niya yung sitwasyon namin. Ipapasalamat naman kami sa kanya at nabigyan niyang atensyon ng Naga. And at the same time, nakikita yung kanyang effort para talagang bigyan tuon yung mga problema ng bansa. Salamat po sa pagdalaw sa amin ng aming presidente. Dahil po sa kanya, nalinisan po ang aming lugar ngayon. Kaya po, sobrang pasasalamat namin. Sana po, President, tulungan niyo po kaming taga-magagaya para maayos ang aming lugar. Sa tagal-talagal ng panahon na si BBM lang ang nakapunta dito, ilang presidente na ang dumaan, kami lang ang pinuntahan.